Itago niyo na lang ako sa pangalang Edward. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay may asawa na minsang nagpasiklap ng aking damdamin at minsang nagbigay din ng thrill sa aking buhay. Na kahit ilang beses kong kalimutan ay hindi pa rin mawala-wala sa aking isipan. Bagkus alam kong ito'y mali at makasalanan, pero sa kabila nun ay nagawa ko pa rin ngumiti sa tuwing maaalala ko ang lahat-lahat. Maayos naman ang pagsasama namin ni Mrs. Sa 3 taon naming magkasama sa iisang bubong, ay walang naging malalang pag-aaway. Lalo't kapag maliit na bagay lang, ay hinahayaan na lang namin. Maging ang pangangailangan namin bilang mag-asawa, ay natutugunan pa rin namin ng sapat. Kahit busy si Mrs. bilang isang manager ng bangko, ay di niya nakakalimutang maglambing sa akin. Maganda ang Mrs. ko. Sexy. At hindi halata ang edad sa kanyang itsura. Sa edad na 41, ay hindi may pagkakaila na head turner pa rin siya sa mga madadaanang lalaki. Yun nga lang, sa kabila ng kaaya-ayang itsura, ay wala siyang kakayahang magbuntis. May problema siya sa bagay na yun, kaya hanggang ngayon ay wala pa kaming baby. Minsan gusto na naming mag-ampon, pero sa ngayon ay nagdadalawang isip pa kami. 9 years ang age gap namin ni Mrs. Mas bata ako sa kanya ng malayo. Hindi ko rin alam kung bakit, pero na-in love din talaga ako sa kanya. Sweet siya at maganda. Ganon din siya. Hindi ko masabing pogi ako, ngunit malakas ang appeal ko sa mga babae noon pa man. Dahil siguro sa natural na body build ko na bumagay sa height kong 5'9". At hindi lang yun. Alam ni Mrs. kung gaano din siya kaswerte pagdating sa kama. Dati akong seaman, ngunit napag-usapan namin ni Mrs. na sapat naman ang kinikita niya, kaya hindi na ako sumampa ulit at naging kusinero na lang ako sa bahay. O sa madaling sabihin, isang house husband. Year 2016, nang magsimula ang lahat. May bago kaming kapitbahay noon. Natawagin na lang natin sa pangalang Lara, 32 years old. May 2 anak at ang asawa naman ay nasa abroad. Dahil na-assign siyang bank teller sa bangko, kung saan nag-work si Mrs., ay nirekomenda rin ng asawa ko ang lugar namin. Mura lang ang value ng isang unit sa aming subdivision. Kaya kayang-kaya niyang hulugan yun, lalo't nasa abroad naman ang mister niya. Mga 6 months pa lang sila dito sa aming subdivision. Bali magkatabi ang unit nila sa unit na tinitirhan namin. Nasa kanang bahagi ang bahay nila kung mula sa unit namin. Hindi ko masyadong napapansin si Lara. Mga ilang buwan na ang nakalipas dahil madalas din naman akong nasa loob lang ng bahay at napaka-busy sa mga trabahong bahay. Minsan naman kapag may lakad ay inaabot ako ng gabi kaya hindi na ako nakakapaglibot pa sa compound ng subdivision. Kapag day off naman ni Gemma, minsan ay nagpupunta din si Lara sa bahay, pero natataong wala ako. Kapag day off kasi ni Mrs., ay madalas yun din yung schedule ng lakad ko. Palagi naman siyang kinukwento ng asawa ko sa akin. Mabait daw to at palakaibigan. Friendly din naman si Gemma. Isang katangian na gustong-gusto ko sa kanya. Isang araw, nasa bahay ako mag-isa. Medyo tinanghali ako ng gising noon dahil madaling araw na rin akong umuwi galing sa biyahe. Wala ang asawa ko dahil may meeting to sa mga executives kahit Sabado na dapat ay day off niya. Nagsabi siya na mga 7 PM na ang uwi niya dahil may dadaanan pa tong jewelry shop bago umuwi. Bali may schedule, dapat kami ni Mrs. ng araw na yun.
Ito yung time namin para sa isa't isa. Lambingan moment sana namin. Ngunit sa kamalas-malasan ay naantala pa dahil sa meeting niya. Iniisip ko pa lang siya habang nasa biyahe ay abot tenga na ang ngiti ko. Isang linggo na rin kasi kaming busy ni Gemma dahil kailangang magpunta ako ng Cebu para bumisita sa aking namatay na kamag-anak. Nung magising ako ng mga alas 10 ng umaga, dali-dali akong naligo at nagpabango. Yun ang ugali ko kapag nagigising ng puyat. Para na rin hindi ako tamarin. Total gabi pa makakauwi si Mrs. at wala namang ibang tao, ay nag-boxers na lang ako at nag-white na sando after maligo. Hindi pa ako tapos magmuni-muni kung paano ko sosorpresahin si Mrs. mamayang gabi nang biglang may kumatok sa main door namin. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Sabay biglang bukas ng pinto upang pagbuksan. Unang naisip ko na baka si Mrs. yun at baka napaaga o hindi natuloy ang meeting niya. Pero laking gulat ko dahil imbis na ang maganda kong asawa ang mabungaran ko sa pintuan, ay isang babaeng hindi ko inaasahan ang darating sa pintuan. Napatras akong bigla sa sobrang gulat nang sumigaw ang aking kaharap dahil sa pagkakagulantang din. Hindi ko malimutan ang reaksyon ng kanyang muka. May pagkatsinita ang nasa pintuan, ngunit biglang namilog ang mga mata nito nang magpang-abot ang mga paningin namin. Naglakbay ang mga tingin nito mula sa aking mukha pa ibaba. At biglang naitapon nito ang kanyang dalang box paharap. Mabuti na lang at akin naman yung nasalo. Nahihiya ang kanyang mukha at hindi nakatingin o makatingin sa akin ng diretsyo. Animoy nag-blush at dali-daling humingi ng sorry. Sa taranta ay hindi ko na rin malaman ang aking gagawin. Kung bibitawan ko ba ang hawak kong kahon galing sa kanya o tatakpan ang aking katawan lalo't naka-boxer lang ako. Para akong nawala ng dugo sa kahihiyan. Tumakbo na lang ako sa living room at inilapag doon ang hawak kong box sa center table. Nagtapis ako ng tuwalya at binalikan ang hindi ko inaasahang panauhin na nakatayo lang din sa may pintuan. Hi Ed, sorry kung naistorbo kita. Akala ko kasi nandito si Jem eh. Dadalhan ko lang sana siya ng ubi cheese pandesal. Nagbilin kasi siya kahapon sa office. Sorry Lara. Sorry kung nabigla kita kanina. Hindi ko kasi in-expect na ikaw yung darating. Pautal-utal ko pang sagot sa kanya. Medyo hindi pa kasi ako nakaget over sa hiya. Wala nga pala si Mrs. May meeting daw sa office niyo eh. Pero baka mapaaga daw uwi niya kung maagang matapos yung meeting. Yun yung sabi niya kanina. Oo nga pala. May meeting ang mga executive ngayon kasama siya. Nakalimutan ko, hindi na rin kasi nag-inform ang office eh. Sabay sulyap niya sa abs ko pero nahuli ko yun. Yap, baka gusto mong pumasok. Merienda ka muna. Ang tanong ko ulit sa kanya. No Ed, hindi na rin naman ako magtatagal. Pakibigay na lang din sa kanya yung dala ko. Sige, mauna na ako. Ang sagot niya sa akin, sabay abot ang kanyang palad upang makipag-shake hands. Ang lambot ng kamay ni Lara, ng aking makadaupan. May kung anong kuryente ang dumaloy sa aking pagkatao nang hindi ko inaasahang pumisil siya bigla habang magkadikit ang aming mga palad. Kasabay nun, naglakbay ang kanyang mga mata o ang kanyang mga tingin mula sa aking labi pa ibaba. Bago tumalikod, ay pilya itong kumindat sa akin at kinagat pa ang kanyang labi. Halos simatayin ako sa intense ng sitwasyon na yun. Nang maisara ko ang pinto, dali-dali kong inalala ang itsura ni Lara habang magkaharap kami sa pinto. Naka-t-shirt siya ng manipis na above the knee. Pero kahit ganun, ay halata ko pa rin ang magandang kurba ng kanyang katawan. Chinita si Lara. Parang may lahing inchik, ngunit morena ang kutis. Kahit hindi kaputian, ay malakas ang appeal. At kahit slim,
ay well proportion naman ang mga asset niya kung tawagin nilang mga babae. Yun ang unang beses na nakausap ko si Lara ng malapitan. Maganda siya katulad ni Mrs. Ang lamang niya lamang kay Gemma ay higit na mas bata siya at mukhang palaban. Ganun ang impresyon ko sa kanya. Nang araw na yun, aminado kong nawala sa isip ko ang asawa ko at natuon kay Lara. Nahiga ako sa kama habang nasa isip ko'y si Lara. Ang nakakaakit na presensya niya ay paulit-ulit sa aking isipan. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na unti-unti nang binababa ang boxers ko nang biglang may nag-doorbell ulit. Dali-dali akong bumaba at binuksan ang pinto. Lara, sambit ko nang muling mabungarin si Lara sa tapat ng pintuan. Yup, may nakalimutan lang akong ibigay. Sabay ngiti niya. Ang ganda niyang umiti. May dala siyang whiskey. I think imported. Ito nga pala, matagal ko nang gustong ibigay sa'yo. Sabay abot sa akin ang alak. Salamat Lara, halika tuloy ka muna. Medyo nahihiya akong sabi. Hindi siya sumagot. Bagkus tumuloy na sa loob at nilagpasan ako sa pinto na halos tulala pa rin. Naupo si Lara sa sofa at nag-cross legs to. Kung kanina ay naka-t-shirt, ngayon naman ay nakasando na lang at naka-short ng maiksi. How about chill? Sabi niya sa akin. Sure. Siguro mainam yun habang iniintay si Mrs. Tagal niya eh. Oo naman. Tsaka para naman makilala pa kita. 6 months na ako dito sa lugar. Ngayon lang kita makakausap ng matagal. Hinanda ko ang inumin. Yelo at konting pulutan na liempo. Habang umuinom kami, panay ang kwento ni Lara. Nakwento niya na once a year lang kung makapagbakasyon ang mister niya. At habang tumatagal ang inuman, ay lalong nagiging magaslaw ang pananalita ni Lara. Ikaw Ed, swerte siguro ni Ma'am Gemma sa'yo no? Paano mo naman nasabi Lara? Medyo hilo na ako at nakarami na rin kami ng whiskey na nainom ng mga oras na yon. Halata naman sa boxer short mo no? Bilang sagot ni Lara. Alam kong malakas na rin ang tama sa kanya ng alak. Namumungay na rin ang tingin niya sa akin at nahalata ko yun. Ikaw siguro mismo lang yung mister mo. Siguro, pero naiinggit talaga ako kay Ma'am Gemma. Buti siya, gabi-gabing pinapasaya ng katulad mo. Sabay ngiti ulit. Medyo lumakas ang tibok ng puso ko sa usapan namin. Kaya naisip kong umakyat muna at magsuot ng short. Doon ko lang napagtanto na kanina pa ako naka-boxers kahit karap ko si Lara sa inuman. Nawala sa isip ko. Dahil nakasanayan ko na yun lang ang suot ko kapag nasa bahay. Nag-excuse ako sa chinitang kaharap ko sa inuman. Umakyat ako sa kwarto at nag-short. Paglabas ko ng pinto ng silid, biglang nasa harap ko na si Lara at sinundan niya pala ako. Lara, umiyak to. Pero nagulat ako nang yumakap siya sa akin. Na para bang ako ang asawa niya. Natulala lang ako at hindi ko alam kung yayakap din ba ako o hahayaan na lamang siya. Alam mo Ed, namimiss ko na siya. Ang tagal-tagal na ng 1 taon. Malungkot niyang sabi sa akin habang nakayakap pa rin. Saglit na lang yun Lara, kaya mo yan. Nasabi ko na lang. Ilang gabi na akong di makatulog ng maayos Ed. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo eh. Nagulat ako sa sinabi ni Lara. Kasabay nun, ay isang matamis na halik ang dumapo sa aking labi. Na unti-unting bumaba hanggang sa napalood siya sa harapan ko. Ang pagtataka ko ay unti-unting napalitan ng ngiti nang makuha ko ang nais niyang ipapatid. Ang magsilbi akong mister niya ng araw na yun para tugunan muna ang pangungulila niya. Namalayan ko na lang na unti-unting binababa ni Lara ang short ko. Tuluyan akong nadala sa alo ng pagkakasala. Sa huli,
Namalayan na lang namin ang sarili namin sa kama kung saan magkayakap kami habang ang mga suot namin ay nasa sahig at nagkalat. Paikot-ikot kami at halatang gigil sa isa't isa. Nakakalungkot lang na isang magandang binibini na katulad ni Lara ay hindi nabibigyan ng oras ng asawa dahil sa uri ng trabaho dahil ito'y OFW. Nagkusa ang malambing na labi ni Lara para bigyang daan ang aking makasalanang halik bilang pagtugon sa pangungulila niya. Muling napayakap si Lara sa akin kasabay ng pagbukas ng kanyang mga binti para tuluyang ibigay ang iniingatang dangal na para lamang sana sa kanyang mahal na asawa. Halos mabaliw siya at mawala sa katinuan nang tuluyang magpadala siya sa alo ng kasalanan. Maigpit ang yakap ng mistisang misis sa akin. Nawala sa isip namin na kami kasal at pamilyadong tao. Basta ang alam namin ay walang makakapantay sa alapaap na natamasa namin ng mga sandaling yun. Bago mag-alas 7 ay sinabihan kong umuwi na si Lara at baka maabutan kami ni Gemma. May chance pa kayong maulit pa to? Hirit ni Lara habang paalis na sa aming main door. Kung hindi mo na kayang lungkot, narito lang ako, sabi ko. Lumingon si Lara at niyakap ako nang makalapit sa akin. Salamat. Muntik na akong ma-inlove sa'yo kanina. Bulong ni Lara sabay pilyang ngiti bago tuluyang umalis. Pagdating ni Mrs., masaya kaming nagkwentuhan sa dining table at nakwento ko sa kanya na nagbigay si Lara ng food at sabay namin yung kinain. Ang sarap pala ng ubi cheese pandesal ni Lara, Han. Nakangiting sabi ko. Buti naman nagustuhan mo, Han. Matagal ko nang gustong ipatikim yung pandesal ni Lara sa iyo, eh. Busy lang talaga siya. Sa isip-isip ko, mukhang natikman ko na nga, Han, na may ibang kahulugan sa aking isipan. Mahirap ang sitwasyon ni Lara. Malayo ang asawa. Madalas dalawin ng lungkot. Kaya kung ako lang nais ko rin sana siyang matulungan sa anumang paraan na naisin niya. Bago ko tapusin ang kwento ko, nais ko sanang itanong sa inyong mga listeners kung dapat ko pa bang tugunan ang kakulangan ng kanyang asawa o dapat na lang naiwasan ang tinatawag nilang bawal. Hanggang dito na lamang po at paalam.